Hindi po lahat ng sinasabi totoo. Hindi po lahat ng nakikita natin sa Facebook ay pawang katotohanan. Facebook po ito ng sarili niyang page. Kaya po, yung lahat ng nakikita rito, scripted. Yun lang po gusto nyo madinig. At maraming salamat na rin dahil gusto natin sa Gerardo yung nabigyan niya na pinili i-revise amang Naganyo at ng ibang leader. Pero ngayon po, kasama na natin si Vice Amang Naganyo, kaya halos mga 80% ng makikita yung tao dito sa screen, makakasama na po natin. Palakpakan po natin, Vice Amang Naganyo, maraming salamat. Kaya pinagigyan po, yan ang usa, sindi niya, na alam natin ay wala pong nakapaloob na anumang kondisyon, talaga, wala rin nakapaloob na pananakot, wala pong anumang bagay na amin pong pinag-usapan. Yun po ay pusa niya dahil nakita niya kung anong klaseng tao, kung anong klaseng pangako at paasa yung ginawa sa kanya sa kabila. Kaya po ito, nag-desisyon na pagbigyan po isingin niya. Ating pong tunghayan at panoorin sandali yung ibinahagi ni Kong Pascual sa ating video. Sabi niya ako sabihin ako sa mga kasaganado, hindi ilang pre. Pagkaman lang mga kaibigan ko, kung ismahin yung mayroon, bumutang na sa ganado, bumutang kami ng puta. Kapakailangan ko sa Diyos ang pupunta, sa Diyos, di ba? Ay sabihin na ako, mayroon na meron sa akin, ito ko yan. Sabihin na ako, mayroon. Yung mga senior citizens na bayan na sa ganado, inaaskas mo kayo sa akin. Dinig niyo po yung paninira at kung anong klaseng pagtingin sa mga tiga San Leonardo na pakanamlam ng puta. Na ito po mga tiga San Leonardo, kaya lang magpagpagamot, mangumutan. Ito po ay pag-aalipusta sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Si Mayor Elan po, hindi naman dapat manira, pero binigyan niyo ng ilang panahong pagkakataon dito at mayroon po pagkakataon wala pang kalaban. Si Mayor Elan po nakakuha ng 7 sunod-sunod na award. SGLG. Yung pong 7 award na yon, mabuting pamumuno, mabuting pangangasiwa sa kanyang nasasakupan. Katunayan ng mahusay na panunungkulan. Yung pong vlogger, kung siya po, at hanggang ngayon, hindi po sila makakuha kahit isang award ng SGLG dahil meron po silang utang na 172 million na nilustay sa Japan. Kaso po nila ito ngayon sa Ombudsman. Ito po yung Ombudsman case na kanila pong nilustay. Kaya hindi po sila maaaring makakuha ng SGLG. Ang SGLG po galing ng mandato ng DILG. Ito po ay isang batas. At ito po ang pinatutupad sa buong Pilipinas. Kaya po hindi ubrang ito ay maliitin. Ito po 170 billion graft and corruption, Eming Pascual. At yung pong kasunod niyan, nag-file pa siya ng motion to request extension of time nung ito po yung case number August 24, 0200.
At nung file po nila, yung motion to file counter affidavit, nito lang pong anong date? Paki-highlight mo lang yung date. Yung PEDSA. Para po sa kaalaman ninyo, ito po yung kaso nila na ayaw nilang aminin. Pero ito po nakafile at ito po ay dinidinig. Yun po, yung counter affidavit, September 24, 2024. Kaya po, yung pagkakailan nila ng kaso, hindi po uobrang paniwalaan. Dahil ito po ay nakafile at existing. Dito po sa San Leonardo, hindi ko kailangan magyabang sa inyo na kami po nagdudulig ng lote, tinahimang po ng Tagumpay National High School, Tagumpay Elementary School, Special Science School, at yung pong Kolehiyo de San Leonardo na andun po na pinagdududahan niyang putahan, hindi po, eskwelahan po yun. Yung po ang Kolehiyo de San Leonardo na meron po tayo first year, second year college ng BS Criminology. Sa ngayon po, inaayos natin yung lisensya po natin para po doon sa panibagong kurso, BS Psychology next year at BS Nursing. Na kung saan po, lahat ng mga tiga San Leonardo at karating bayan, libre po doon sa pag-aaral sa Kolehiyo de San Leonardo. Yung pong ibinibigay natin mga ayuda, yung pong ibinibigay natin ibang mga ICE at DOLE, galing po yan sa DSWD. Yung pong itinutulong natin araw-araw sa 100 hanggang 200 pasyente araw-araw dito sa ating pong San Leonardo Hospital, meron po tayong libreng gamot, libreng doktor, libreng kwarto, at yan po kaya na i-cater yung dengue. Yung anti-rabies, sa atin po nagpapa-injection yung karating bayan. At yung pong ating mga na-hospital doon, malaki ang naitutulong natin dahil hindi po ipinaka-primer lang kundi ginagawa. Libre ang pagkain ng pasyente, bantay, pati po yung kasama ng bantay. Ano po? At yung pong ating hospital, nagkaroon na po ng mga pasyente at isa po yung pasyente na nanganak na. Nanganak po, tiga San Antonio at wala po ni pisong ginastos kahit wala pong kinalaman si Mayor Ella sa pagkabuntis ng nanganak. Ito po ay delivery natin doon sa ating hospital ng San Leonardo. Sino po wala pang nagiging hospital doon? Tayo po meron na. At yung ating dialysis ongoing na. Yung ating pong mall at yung pong ating Kolehiyo de San Leonardo, in-extend po natin. Ngayon po, ayayahin na yung harap. At yung ilalim po, ito po, ililipat yan ang Kolehiyo de San Leonardo. Halos kompleto na rin po para yung BS Nursing. Bigyan na po yung kapag-abroad yung ating mga anak. Yung limang ang BS Nursing, pag po nakatapos sa NCLEX abroad, maging Japan o Saudi o maging Middle East, yung magulang po, yung pamilya na dadala rin doon. At yung magagandang bahay na nakikita nyo rito, halos lahat po rin sa abroad yung anak. Kaya po tayo dito sa Leonardo, hindi naman po tayo nagbababaya. At hindi naman po tayo umaangkin ng ibinibigay ng mga nagpapagamot na libre yung gamot ibinibigay dito. Dahil yung pera po na yun, galing sa inyo. Pera nyo rin po yung tax na ibinayan nyo, tax na ibinibigay, pinabalik ko sa inyo at hindi po sa aking pera. Pera po ng gobyerno natin. Ganun din po ang lahat ng congressman na binibigay ng ayuda. Lahat po sa distrito, lahat po ng probinsya, ganun po ang trabaho ng congressman. Pero iisa lang mo ang congressman sa Pilipinas na inaangkin niya at sinasabi niya sa kanya gaya yung pinibigay na yun. Malokohan po kasi magalingan dahil yung pong ayuda na yan, DOLE, DSWD, maging DSWD po yan. Kaya po yung ibinibigay niya, ayuda na yan, wala kayong dapat talawin ng utang ng mga tayo. Yan po ay tax ninyo. Pera nyo din ay natin sa inyo. Obligasyon po namin na bigyan kayo matulong at yung ayuda ng tax ibalik sa ating mga kababayan. Tama po ba? At bumili po kayo ng bigas, bumili kayo ng sardinas, nagpakagka kayo ng gasolina, sa gasolina nagbayad kayo, lahat po ngayon may tax. Bawang galaw nyo kahit sigarilyo lang may tax. Yung po ang ambag ng mga senior citizen, maging mga batang na
yung po tax ang pag sa gobyerno. Kaya yung gobyerno, nagbabalik lang sa atin ng ayuda. Kaya kung wala kayong utang na loob kay Mayor Ella, lalong wala kayong alawin. Dapat ang utang na loob dito kay Vlogger. Nakin lang niya na kay Mayor, pero hindi po. Iba po yung narinig nyo, iba po yung sinasabi sa inyo, pero sa actual po, pera lahat ito ng gobyerno. Wala po kami pera dito, kundi gobyerno po galing yan. Ang pondo galing ng DSWD, ng DOLE, ang pondo galing po sa GAA na pinagagalingan ng National Fund. Kaya po, dito po sa ating bayan, hindi po tayo pwedeng mag-ibag, kundi kung yung katotohanan lang ang kailangan nating gawin. At yung pong pagsagot, ibinabase lang din natin doon sa sinasabi nila. Kaya pakita natin yung sa highway. Pagkatapos na ma-discuss po yung TODA. Pakipalakpak na ho, kasi yung mga member dito ng TODA. Ayan. Alam niyo ba, sa TODA sa harapan ng Pangulo, si Kong Vlogger, pinasok pati yung pagtutuda. At pinapatikos pati yung pagkahuli daw ba kayo rito, eh hindi kayo tinutulungan. Wala naman akong nahuling. O nalang nahuling tiga TODA dahil maluwag po tayo rito. Naghahanap po kayo lang yung mga driver ng TODA, kaya hindi ho natin pinapakialaman yun. At mind you, sa mga senior citizen, lahat po ng TODA dito sa San Leonardo, yung kanilang prangkisa ay libre. Hindi po sila pinagbabayad sa prangkisa taon-taon. Tama po. Pakita natin yung sa bato, hindi ako pa hindi ito ipagtatawagin. Yung putang ina ko. Pero hindi pwede. Bakit hindi mo naman? Bakit hindi mo sa mga namin? Naging mo namin. Bakit hindi mo naman magagawa ko? Hindi. Bakit naman mo? Hindi mo naman gusto ako naman. Mga gusto nyo yung matating ko. Hindi mo naman gulo. Yan ang gagawin. Hindi naman gulo. Hindi mo naman. Hindi mo naman naman. Hindi ko ako alis dito, tagal niyo sa bato. Bakit naman nangyari? Pero, ito, umalis siya. Okay. Ganito po nangyari ha. Yung Commission Director ng Levicia, si Dick Del Leonino, nakiusap po na umuwi ako. Pero masabi ko, umuwi na ako pag umuwi yung mayor dito. Tuloy-tuloy po ang trabaho dito, hindi po napigil. Putang ina. Grabe naging traffic ko. Kapalayan yung traffic na to. So, December 4 po, i-advise po namin na nakakoordinate po sa Municipal Engineering Office. Meron po ba kayong hawak na dokumento na para po mag-proceed po kayo din po sa construction? Or LCE, Local Chief Executive, anong sangguniang concern po? Suspension of ongoing asphalt overlay. Ibig sabihin po na suspension pwede siyang ma-resume, pero hindi siya pinapasta. Ano po? Ang nakalagay po dito sa formal letter po, date po ng December 7, formal letter po yan, December 7, suspension of ongoing asphalt overlay in the municipality of San Leonardo due to non-compliance of the contractor to apply for the necessary permits prior to proceeding of the said project. Number 3.3.2, which states that the contractor should see to it that all documentary requirements as contained in the Citizens Charter ng San Leonardo. Ipakita ko sa inyo yung ordinance po namin ng Section 5 po. Ito po ay kapasyahan po bilang 24, series of 2011 po po ito, no? Wala po na. Ayan po, ang katotohanan, nag-start lang po lahat dito sa pakikialam ni Kong Vlogger.
doon sa ating ordinansa na hindi po sumunod at hindi po nakiraan sa ating engineering office tulad ng mga ginagawa ng ibang mga kontratista na pag gumawa sa Sanyonato, nagpapaalam sa kapitan, nagbabayad ng kulang permit ng kanilang gamit, kamukha ng bako, bulldozer, loader, sa ating pong engineering office. Tanging siya lang po ang hindi po sumunod dahil ipinagmamalaki niya, congressman siya. At nalaman po namin nung pumirma yung mga tao niya doon sa notice ng gabi din na yun, na siya pala mismo ang kontraktor. Siya pala mismo ang nagpapagawa. At may hawak ng pondo na hindi natin alam pare-pareho kung ano yung ilalagay doon at gagawin sa highway. Kaya po, kung ang kapal halimbawa ng ispalto ay 4 at 1 lang ang inilagay, niloko lahat ang tiga Sanyonato at iniwasang lahat ang permit ng munisipyo. Ito po ay dapat magdadaan ng Department of Works and Highway at hindi po nagdaan pati po sa engineering office natin na meron po tayo kulang ordinansa na ipinatutupad. Hindi naman po uprang yung congressman ang masusunod sa Sanyonato. Area of responsibility po natin itong ating bayan. Jurisdiction po ito ng Sanyonato. Kaya ang nakakasakot dito, Municipality of Sanyonato, batas ng Sanyonato, hindi po yung butas ng congressman vlogger. Kaya po, dun sa mismong mukha niya, mismong sa harap niya, na itaga niya sa bato, hindi siya alis doon, umalis din po. At napatigil, napasuspindi yung trabaho niya. Kaya lang po, mas malaking diferensya na nakita natin dahil nung umalis na, nawala na yung pagtaga sa bato, kumakala pa rin nagmumura doon sa loob ng kanyang sasakyan na panay putang ina ang ating pong nadidinig. Hindi po natapos dyan yung ating pong paliwanagan kahit na po hanggang ngayon hindi po sila nagsusumiti ng kaukulang permiso or requirement. Pero yung iba pong gumagawa kahit saan po nagsumiti at sumusunod. Dahil ito naman po, trabaho dapat ng kontratista. Hindi po trabaho ni Kong Vlogger na magbantay sa anumang proyekto. Hindi po trabaho ni Kong Vlogger na siya ang mangontrata at magpagawa ng o anumang proyekto. Ang trabaho po ng Kong Vlogger dapat doon po sa Kongreso gumagawa at nagpapatupad ng batas. Ang trabaho po ng mayor dito po sa Sanyonato na mamahala at siya pong sinusubaybayan ang pangyayari dito sa Sanyonato. Kaya noong pong malaman po nung gabi na yon, pang-apat na gabi na pala nilang gumagawa. At nung malaman ko na tayo ay tinalaw, pinuntahan dito sa highway, dagli-dagli rin po ako nagpunta upang harapin si Kong Vlogger. Malaman ko anong kailangan, kung anong dapat gawin, at okay naman din po ako makipagkamay o makipag-usap. Kaso po, nung datnang po, nakapaligid na yung kanyang mga goons. Ando na po yung provincial director natin, ando na rin po yung kanyang isang rekwa na mga kapulisan. Kaya po, hindi po posible ako'y makalapit. Hindi ko rin alam na nagmumura na naparoon. Nalaman ko na lang later on, nung tapos na. Kaya po, nung malaman ko na nagmumura at kung ano-ano ang pinagsasabi, ako po ay sumagot lang. Ako po ay kailangan ding pumasya sa kanilang lugar mismo sa Pambuan, Gapang City. Kay 15 ng hapon, at kami po ay magsusukat dito sa aming property, aming asawa, si Dr. Maricel, si Mr. Maganyo. Ay nabalitaan na nag-report sa amin na ingilid ng mga paskwat na pinapasok yung compound ng aking asawa ay mga natibitan. Kaya po nangyayang po sa akin, upang kami nagpasukan, ang makita namin kung ano ang kaganapan dito sa book ng aming compound dito po sa Pambuan, Gapang City. Hindi po pwede na yung mga paskuan at gawin pati yung hindi nila pag-aaral.
mga gusto mo mga Pascual, kung kayong marami, kung kayo mapatahan o hindi ko kayo makakadla o hindi ko sinabi ng Pascual, kaya susunod na kayo sa lahat. Sinira, kanilang sinulot, kanilang hinukay at kinapuso. Yun po yung hinukay. Kaya nabalik na po yung baso. Wala ko na po na hukay. Palibasa, wala kang makikita na ginawa nyo. Yun sa bayan ng Senado. Mga kababayan, ganun po ang patuloy na sinasabi ko sa inyo at nakita niyo po kung ano ang figura, kung ano po ang naging sagot ng Congressman Mura na dinalaw po sila ni Mayor Hernandon. Dito po hinarap po sila. Kaya inaasahan ko, haharapin din nila ako doon sa mismong barangay Pabuan, Gapan City, nang layo po 4 na bahay lang doon sa mismong barangay hall ng kanyang amang nakaupong kapitan, si Kapitan Boy Pastan. Pero wala po akong nakita ni Anino ng isang Pascual doon mismo sa lugar nila sa Pabuan. Kaya po si Mayor doon nakagayak po at nakalaan sa anumang mangyayari. At baka po ay hindi makatakot. Dahil natutunan ko po sa aking buhay, hindi po ako sobrang tumigay sa mga ganitong ugali.